Nanalo din ang Rockets sa last game nila versus Nets, ang worst team ngayong season. Ginagawang praktisa ng mga teams yung Nets. Binago din ng Houston ang kanilang starting unit. Nilagay si Josh Okogie bilang starter, pinalit kay Steven Adams. Base kay Coach Ime Udoka, ginawa nila yon para mapabilis yung tempo ng game nila. Ang problema nga lang ng Rockets yung assist pa rin dahil sila yung isa sa mga team na pinakamababa. Wala pa rin silang legit point guard. Hindi uubra si Amen Thompson sa number 1 position. Sa stats, okay pa naman si Amen Thompson pero sa plus-minus hindi. Magpa-file na di umano ng disabled player exception ng Rockets para kay VanVleet para maibalik ang kalahati ng 25 milyon na kontrata niya. Magkakaroon ng Rockets ng 12.5 milyon na magagamit nila para makapag-sign ng player. Officially, mawawala sa lineup si VanVleet. Pwedeng kumuha ng isang player ang Rockets kaya hindi sila makakuha dati dahil lalagpas sa tax apron. Pero dahil sa loophole, pwede nilang magamit yung 12.5 milyon na pag-sign. May option pa na i-trade nila si Reed Sheppard na parang until December 15 pa pwede. Ilang games pa yung posibleng malaga sa Rockets. May isa pang option at loophole ang Rockets katulad ng ginawa ng Golden State noong nakaraang taon. Kung makakakita ang Rockets ng team na gustong magbawas ng contract para hindi magbayad ng tax. Ang dream target kasi ng Rockets para sa trade sa point guard position ay si Derek White. Kung ang Boston ay magdi-decide na tapusin yung kanilang championship lineup, ang ititira na lang si Tatum at si Brown. Ang Boston pwedeng magbawas ng player contract kung alam nilang hindi sila aabot ng playoffs. Isa sa pinakamalaking contract nila si Derek White, 28 to 34 million until 2029. May mundo pa niyan. Kasabay din niya sina Tatum at Brown. Kapag umabot ang December 15 at alam na or nakikita ng Boston na hindi sila aabot ng playoffs, pwede silang mag-decide ng trade para kay Derek White. Pwede pa naman yon until February. Katulad ng ginawa ng Golden State last year, itinrade nila si Melton kapalit ni Dennis Schroeder. Tapos binitawan ng Nets itong si Melton at nagkaroon sila ng malaking salary cap. Ang pwede kasing ipalit ng Houston para kay Derek White ay si VanVleet. 25 million kapalit ng 28 million ni Derek White plus isang player at ilang draft picks din, mga pa second round or first round. Na kapag nakuha ng Boston si VanVleet, sila ang pwedeng mag-file ng disabled player exception dahil hindi naman sila nag-file para kay Tatum dahil alam nilang babalik by March. Merong player option si VanVleet pagdating ng off-season kaya posible magkaroon ng malaking cap space ang Boston plus napalitan pa nila yung ibang asset kung sakaling makakakuha pa sila ng ilang draft picks mula sa Rockets. Papasok din yung contract ni Derek White dahil nagpababa ng contract si Kevin Durant. Pero si Tari Eason naman ang pwede maapektuhan. Pero parang ganun din, sakop din ang tinapyas kay KD. Simula pa lang kasi ng season, nakaabang na yung Rockets kay Derek White. Bukod pa yung kay Kobe White sa Bulls, pero mukhang mahihirapan dong makipag-negotiate ang Rockets. Siguradong babaratin sila sa kapalit. Na posibleng hindi rin magstay si Kobe White dito sa Rockets dahil nga sa kontratang hinihingi rin niya. Nagkaroon agad ng mantsa ang rookie season ni Cooper Flagg after ng 2 points, 3 rebounds, 2 steals performance niya kontra sa OKC Thunder sa loob ng 31 minutes. Hindi kinaya ang back-to-back game, sumakit bigla yung balikat. Nasobrahan sa pressure yung batang player. Pinasaluba naman yung load ng team. Si Amen Thompson at least nakailang taon na Si Flagg rookie pa lang. Si Edgecombe naman at least may kasamang point guard at may free will gawin ang gusto niya. Multiple perimeter at defensive guard pa ang magbabantay dito kay Flagg versus OKC. Pero tinanggal din naman siya sa listahan na merong injury na makakalaro si Flagg next game versus Indiana Pacers, ang pang-apat na laro ng Dallas. Nag-a-average ang number 1 overall ng 13 points, 5 rebounds at 2 assists per game sa loob din ng 31 minutes. Si Anthony Davis naman, probable ang status dahil sa kanyang bilateral Achilles tendinopathy. Hindi yon bagong injury since Lakers time pa niya nakalista ang injury na yon at hindi inaalis kay Anthony Davis. Parang name tag na niya. Pang-apat na games pa lang yon at parang nilalagay yon kay AD para sa possibility na ipahinga siya kung sakaling magkaroon ulit ng back-to-back game. Based din sa report, posible makapaglaro si Anthony Davis versus Pacers. 4 ng taon na nakalagay sa pangalan niya yung injury na yon since 2021 pa.
Bukod pa doon, si Derek Lively injured din. Merong right knee contusion at questionable sa game. Na kay AD ang load ng offense ng Dallas. Nasa 25 points, 11 rebounds, 2 assists, 52 and 27%. Usual number ni Anthony Davis yun, pero pinakamataas na minuto niya since 2018. Nasa 36 minutes per game siya ngayong season.